para sa isang mag-start ng rabbit tree, ano ba yung tamang laki, ilang number of rabbit, let's say parents, ang kailangan siya mag-start para sa negosyo, hindi yung laro. For me, kung wala ho silang karanasan, first time papasok sa pag-rabbit, number 1, first step, magsimula ka muna ng 10 inahin, 2 barako. And then after a year, kung nakita mo, lumalaki na yung numbers mo, yung population mo, saka ka mag-invest ng infrastructure mo. Kung ano yung dapat, yun ang gawin mo. Para magkaroon ka muna ng personal gain of experience. Tingnan mo muna, baka mamaya hindi mo naman pala gusto. Kasi alam mo, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo na dapat ang initial mo, 100 na inahin, ito dapat 10 milyon ang tinapo mong pera, and then wala ka palang passion mag-alaga ng rabbit, sayang naman yung... Sayang yung pera. Sayang pera. Kaysa yung nag-start ka ng 10, 200,000 lang, wala yan. At least, you learn something. Kung nakita mong, alam ko na bakit ako nagkamali. Saka ka mag-invest ng malaki. Yan, sir. Sir, yung mga interesadong mag-invest ng malaki, how much ang pinag-uusapan natin dito? It depends. Okay. Kung talagang naniniwala ka sa rabbit industry, same with the chicken industry, pig industry, I would say yung minimum sa mga large scale, 100 to 150, medyo malaki talaga yun. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by BNG Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and grass-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation.
for God, country, and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid. Galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan. Sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything. Don Benitos, Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Goodell Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Yun nga yung, as I mentioned kanina, Dito, sir, na maraming rabbit. pag ang kulungan na itama mo, ang mga rabbit mo, mas hindi na sila nagkakasakit. Mas less ang stress nila. Pangalawa, mas madami ka na produce. And then, especially, yung mga gamot na ini-introduce natin. Dati nga, sabi ko, ang dami-dami kong iba't ibang klaseng gamot para lang makasurvive yung ating mga breeder. Let's say, antibiotic. Lahat ng klaseng antibiotic, kumpleto na tayo. Kulang na lang nga, may Mercury Drugstore na tayo dito eh. Pero alam mo, nung naibago ko lahat yan, kulungan, pinalitan ko, ginawa kong tama. Yung feeds formulation, tinama natin, lahat na itama. Almost 3 years na kami hindi gumagamit ng antibiotic. Talaga, sir? Totoo, 3 years na. Yan ang pwede ko ipagmalaki sa farm namin, na very clean ang ating mga produce. Except vitamins. Kailangan talaga nila ng multivitamins. Yeah. Siyempre, dahil intensive breeding yung approach natin. So, yun na lang ang mga supplements na ginagamit natin. Sir, itong mga, okay, na-mention mo itong mga dapat tama yung sizes para hindi magkakalyo yung rabbit. And then, ito pong feeder mo, sir, automated din po ba ito? Sa Europe, meron silang conveyor na nakakabit dito, katulad sa mga malalaking poultry house. Talagang automated. Pero since medyo maliit pa lang naman yung scale natin, so mano-mano. Kasi ang isang lagay nito could last up to 2 days na eh. Pero dahil medyo mataas ang humidity sa Amadeo, so ang ginagawa namin, hindi kami nag-i-imbak na madami. Otherwise, ang pellet, pag nagkaroon ng moist, pwede mag-mold. So pag nag-mold, kinain ng rabbit, pwede magtai ang ating mga kuneho. Kaya kinokontrol namin. Kung ano lang yung kaya nilang i-consume in a day, yan lang ang nilalagay namin. More or less, gaano kadami yung kinakain ng rabbit? Ang average consumption ng rabbit depends kung anong age sila. Okay. Pero ang practice namin dito, dahil grow out tayo dito, ad libitum. Pag-grow out, ad libitum? Yes, ad libitum. Dahil yan na naman ang isang common issue sa mga nag-aalaga ng rabbit. Tinitipid nila. Sinasabi nila, mahal daw magpatuka, mahal magpakain. Pero ano ba aim natin? Ano ba yung ina-achieve natin? Di ba ina-achieve natin in 90 days, mabenta natin yung rabbit? So kung mapapansin nyo, sa merkado ngayon, sa market ng Pilipinas, kalimitan ng mga nabibili natin na rabbit, minsan magtataka ka, bakit 400, bakit 600 per kilo ang rabbit? Pero anong klaseng luto? Ang luto, kailangan kaldereta, adobo. Hindi mo kayang gawin parang chicken joy na deep fryer. Bakit? Kasi nga, yung mga local rabbit produce natin, di hamak na maliliit. So para ma-achieve mo yung full size niya na 4 na kilo, it should at least 12 months to 15 months. So, could you imagine kung 12 months, 15 months, matanda na yun. Matigas na. Matigas na. Eh baka kahit maayos ang ating ngipin, pag inunya mo yan, di ba? Matatanggal ang ating ngipin. So, unlike itong mga produce natin, saute mo lang yan, para ka lang nag-beef steak Tagalog, haluan mo ng konting rebukada, ampalaya, o kaya pang saute sa mga chop suey, pwedeng-pwede. Saka walang anggo, walang amoy. Bakit walang amoy?
Kasi nga, bata pa sila. So, Kung mapapansin nyo, yung mga binebenta na karne sa mga karinderya, yan yung tinatawag natin na pork culling na dapat. Sa amin, sa pusa lang namin pinapakain yun eh. Kasi ang practice sa Europe, yung mga breeder, pag hindi na mapakinabangan, hindi na nila binebenta for market yan. Ginagrind yan, meron talagang mga kumukuha na komisari. Yan yung ginagamit nila pang alternative sa protein source na mga pagkain ng dog food, whatever. Pero dito sa atin, ginagawang karne pang kaldereta. Kaya minsan, pag nagtatricycle yung mga tao, pinagmamalaki nila, Diyos ko, nakakain kami ng kuneho. Anong lasa? Medyo malasa, medyo may anggo. Kasi nga, may edad na yung rabbit. I see. So, malalaman nyo mamaya pagka nakapagsubok kayo ng rabbit meat natin. Ibang-iba yung panlasa. Tsaka masarap, sir, yung masarap. Chicken Joy na Parang rabbit. Chicken Joy. Bumili ka lang ng Ajinomoto na crispy fry, budburan mo, tapos 10 fry. minutes prito mo. Para siyang 45 days na manok. Napakalambot. Saka malalaki yung kainin nila. Okay, sir. Anything na features pa dito sa kulungan before tayo mag-move? The sizes, sir. Sizes. Okay. Bakit nagdadalawa per kulungan? Etong kulungan, based sa understanding ko, na-explain na rin sa akin ng supplier. Nung una, medyo naninibago ko. Sabi ko, nakakaawa naman yung mga kuneho. Imagine mo, isang butas na ganito, 10 inakay. Walang bawas yan. Hanggang lumaki sila ng almost 2.2 kilo, 2.5, siksikan sila. Hindi sila mga galaw na dyan. Sabi ko, kaya ba nila? Yun ang ine-explain sa amin. Alam nyo, Pat, ilang dekada na kami dyan sa rabbit farm. Okay. Siguro naman, yung ginagawa namin, tama. Okay. So, ako siyempre, sabi ko nga, minsan madami tayong mga agam-agam na, hindi, mas magaling tayo, hindi, alam natin na. Pero to be honest, sino ba mas malaki? Sino ba mas umaangat sa buhay? Di ba sila? So, somehow, dapat natin minsan ma-realize sarili natin na dapat tayo matuto sa iba. Okay. Hindi pwede may sarili tayong katigasan ng ulo. Sabi nga nila, di ba? Ang ulo natin matigas. Pero sana naman yung utak natin, paminsan-minsan, matutong lumambot. Di ba? So, babanggitin ko na rin kung ano yung kung ano at sino yung supplier natin. Okay. Si Menighen. Kung makikita niyo po, nandito po yung logo nila. Menighen. Pwede niyo po i-research yan kung ilang taon na sila sa industriya, ano yung mga produkto nila. Pero sa akin, may pagmamalaki ko, masaya ko sa aking mga ininvest dito. Wow, ang bait ni Sir Pat. I-share niya pati source niya. Yes. Pwede ko kayo tumawag doon para at least pare-parehas na po tayo ng may ganitong kulungan. At least mag-upgrade later. Yes. So, itong laki ng farm mo, sir, ilang square meter itong buong covered? Itong kabuuan na itong bahay na to, playing around 900 square meter. 900 square meter. At ilan po ang nilagay mo na sa ngayon, pwede ko sabihin kaya umabot na hanggang 2,000 breeder. 2,000 sa isang 900 square meter. Pero kasi ngayon, dahil small scale lang tayo, sama-sama sila. Sama-sama sila. Ikaw na pinakamalaki ngayon, sir. Ano? Ikaw pinakamalaki. Ito na pinakamalaki. Wow. Ang pinakamalaking rabbit farm sa Pilipinas. Actually, 3 years ago, madaming mas malalaki sa atin. Pero alam mo yung cage nila, backyard approach. Yung ano pa rin. Tapos, sari-sari yung mga alaga nilang kuneho. Meron silang fancy, meron silang local. Tapos may mga ilan na galing nga sa atin, kinocross nila sa local. Pero apparently, parang hindi ko na napapansin eh. Madami na rin nawala. Pakita natin sa FIA mga rabbits. Ang gaganda. Dito yung pangbuka. Ayan. So makikita nyo yung cages. Ayun. Very eco-friendly. Practical gamitin, magaan buksan. Tapos makikita nyo yung combination, aesthetic-wise, maganda rin. Tulad ito, plastic. Ito, metal. Tapos dito, kung mapapansin nyo, may ano siya. Given nito may mga plastic. Kasi ang lahat ng rabbit cages natin,
pang mga inahin talaga yan. So, yung inahin, dahil medyo malaki sila, mabigat sila, iniiwasan natin na magka-soil-hack sila. So, protection Kaya yan may sa kanilang plastic. paa. Yes. Wow. Ayan. So, normally, ganyan. Huwag papasok dito yung kamay kasi pag nagugulat, umaganon, Magkakamot ka. matatalim I yung see. buko. So, paghahawak, dito. Alalay mo dito kasi mabigat sila. Ayan. Tiga, sir. Dito hawak. Takot, huwag kang maano sa balat. Yan. Hawak ka mo. Yan. Para ka nagdadakma. Yan. Yan. Hindi ko maano yun. Ayun. Yan. Okay. 1, 2, 3. Bait naman nyo. So, itong pinagawa mong sir, house, ang purpose mo dito, Para pasyalan ng mga tao. Wala po siyang tulugan, aha, pero para siyang restaurant. May mga tables na set up. Can accommodate siguro maximum of 50 to 60 packs. Para kung meron tayong mga bisita, meron tayong mga kapwa rabitero, pwede rin silang tumambay dyan. At dyan na rin namin pag-uusapan, ano bang masarap na mga recipe o mga bagong recipe na pwede Pwedeng natin gamitin. gawin para sa ating mga rabbit meat. Oh, I see. So, since alam mo dito sa lugar ng Amadeo, karatig lang natin ng Tagaytay, Tagaytay. napakalapit. So, napakaganda nito, lalo na pagka-weekend. Ito yung pwede namin tambayan, pasyalan, every Sunday, gathering. Naman ng ating pamilya, almost 80 plus na kami, pati yung mga pamangkin. So, dito kami siguro pwedeng magtipon-tipon, mag-celebrate, magkwentuhan. Kaya namin naisipan na gawin itong bahay. Laki? Oo. Medyo under construction pa ho, pagpasensya nyo, ikot lang tayo sandali. Oh, Meron okay. Tayong dalawang elevator, hindi po pang tao ito. Pang mga gamit. pang pagkain. Wow. Dumb waiter. So, ito naman yung pinaka-man cave natin. So, Okay. nandito yung parang tinatawag natin na cigar and bar kasi mostly mga kaibigan ko. Yan ang minsan may konting bisyo mahilig uminom, mahilig mag-sigarilyo. So alam mo, ginawa namin itong man cave para tambayan, para at least medyo masaya rin. Medyo may buhay. Kasi kung puro kuneho lang pag-uusapan natin, hindi naman lahat ng tao open yung mindset nila na ang kuneho isa na yan sa under poultry. Meron pa rin yung iba close-minded. So, gumawa kami ng some activity area para at least ma-maximize natin yung tropa. Akyat po tayo. Sige po. Malapit na ito matapos, sir. So, ito po yung entrada. Ito yung entrance. Dito po yung acceptance ng mga bisita. Ito po yung main door. And then, dito po sa pangalawang palapag, diyan naman natin gagawin yung talagang literal na kainan. So, yung mga walang bisyo, di ba, sa baba, yung mga mahilig magpasaway, mga mahilig mag-inom, yosiyo, doon kayo sa baba. Yung mga matitino, dito sa taas. Di ba? So, para at least dalawang klaseng tao ang pwede mong pagsama dito. Sir, itanong ko lang yung na-discuss na natin, yung mga technical. Gusto ko lang matanong, sir, kumusta yung rabbit industry sa Pilipinas so far? Kasi ikaw yung, ngayon, ikaw talaga yung leading, pinakamalaki, nag-innovate, talagang gumamit ng tamang technology. Sa ngayon, kung makikita natin, pwede ko sabihin 2 years ago, talagang as in pwede ko sabihin namatay ang rabbit. Tumahimik, hindi na pinag-uusapan. Oh, I see. And then kami naman, sabi ko nga, dahil passion mo yan, alam mo tama ang ginagawa mo, at may niche market tayo kung tawagin Tulad yung mga rabbit meat natin, although hindi naman kalakihan ng requirement, pero nakaka-out tayo. Madaming mga bumibili ng rabbit. Yung talagang, let's say, cancer patient. Very particular sila. Kailangan, sabi ng doktor, rabbit daw kinakain.
Meron naman yung newlywed, bagong kasal. Oh. Pero ang lalaki medyo hindi makabuo. So, nire-recommend din ng doktor. O, kailangan talaga, kumain sir? ka ng high protein. Oh. So, rabbit recommendation. So, yan yung mga market natin. And then, finally, yung mga pet lover. Okay. Kahit mag-check ho tayo sa mga veterinaryo, madami ho kasing mga mahilig mag-alaga ng aso, ng pusa. Pag ginagalis na, kahit anong lagay mo ng mga gamot na pang-derma-derma, hindi nakukuha ng solusyon. So, rabbit rin ang nire-recommend nila. Minsan nga, yung mga mahilig sa aso, sinasabi ko nga sa kanila, huwag na kayo sa amin kumuha. Diyos ko, pagkamahal-mahal ng rabbit meat natin, kasi yung ating sinusupply, pang-tao talaga. Okay. Pang-consumption talaga ng tao, hindi Okay. pang-hayop. Madami naman dyan binebenta, mumurahin, doon na kayo bumili. Pero hindi, mahal namin yung paapi namin, mahal namin si Mocha, hindi ayaw namin mawala sa buhay namin. So, they are willing to spend. So, very niche talaga yung market. At the same time, ang isang buyer rin natin dito, yung mga gustong matuto at gustong magsimula pumasok sa rabbit industry, na alam nila, ito yung tama, na gusto nila, He-Farm Genetics ang breeder nila. Okay. Which is, siyempre, nabanggit ko naman kanina, na tayo lang talaga ang meron yan, saka tayo ang exclusive distributor. Sa atin, in-award ni He-Farm Company, yung rabbit na yan. Sir, na-mention mo na it's a niche market. Okay. Gaano kalaki yung niche market na yan? At ikaw ba nagdo-dominate ng niche market na yan, sir? Sa tingin ko, sa ngayon, yes. Aha. Bakit? Una, medyo mahal po ang ating binebenta. So, kung hindi tama ang mga alaga mong rabbit, wala rin bibili sa'yo ng mahal. Sa kapag sabi ko nga, pag kayo mga binebenta natin rabbit, pang retaso, pagkain na lang dapat ng aso yan, ng pusa, ginagawa pa rin natin kaldereta, 3 piso sa palengke. Kung maintindihan ng mga mahilig mag-consume ng rabbit, hindi sila papatol doon. Okay. So, alam nila kung saan sila kukuha. Okay. So, sir, tama ba na yung mga gustong buhayin ulit yung kanilang rabbitry or mga gustong pasukin yung rabbitry, tama na kailangan silang mag-concentrate doon sa niche market? Paano sila maghahanap ng niche market, sir? Una, sa laki ng Pilipinas, Okay. madaming mga lugar na sabihin na lang natin sa Mindanao, sa Bisaya, hindi naman tayo umaabot doon. So, minsan meron tayong mga kakilala, laging tinatanong, paano natin ship out yung karne? Sabi ko, mag-styrofoam ka pa, ang hirap, tapos ang dami mo pang i-secure na papeles, dahil yung mga meat product na yun, byproduct na yan, pag itatawid mo sa bangka, itatawid mo sa aeroplano, madaming proseso. Why not mag-start kayo doon, and then mag-start kayo mag-breed, but make sure itama nyo yung mga ginagawa nyo. Base doon sa mga na-discuss natin mga parameters kanina, sir. Para at least, lumaki rin yung farm nyo, katulad kung anong meron natin ngayon. Hindi yung maganda lang sa simula, and then after 1 year, sisisihin na naman nyo ako. Ba't nyo ako pinagtuturuan ng kung anong mag-aalaga ng rabbit? Walang pinupuntang kasi nga, matigas na naman ang ulo. Which is yan, pinagdaanan ko sa buhay. Kung gusto mo umasenso ka, makinig ka sa mga batikan, sa mga may karanasan. Tama. At nakikita mo lumalaki sila, doon tayo makinig. Hindi kung sino-sino lang. Yes, sir. Tama po yan. Sir, going back again doon sa niche market, kumusta? May institutional buyers ba? Like restaurants, sa ngayon, hotels, or ang even restaurant, hospitals, sir? yes. Sa ngayon, ang mga restaurant, puro mga French restaurant lang ang kumukuha. Pailan-ilan. Okay. Dahil lagi pa rin nga nila binabanggit paulit-ulit, medyo mahal yung bigay mo sa amin. May nakukuha naman kami dyan 3 piso. Sa Lazada nga, may nagbebenta pa ng frozen rabbit. Sabi ko, doon kayo kumuha at itry nyo. Kung kaya nyong habulin yung quality, doon kayo kumuha. Pero after a while, babalik sa'yo. Hindi nagka-question, magkano pesos, naiintindihan nila. Kasi sometimes ang tao kailangan ma-experience nila mismo. Yes. Siyempre tayo, nagbebenta tayo,
tuwing in-explain natin na ang ating meat product is more quality than other, tayo nagsasabi nun. So, it's better na talagang ma-experience nila para malaman nila. Yun din yung payo ko sa mga iba. Kung gusto nyo talagang umasenso ang inyong mga rabitan, kailangan talaga itama nyo lahat. Saka makinig kayo sa mga may karanasan, hindi kung ano sabi-sabi lang. Sir, ano ba yung mga, bakit matigas ang ulo mo dati? Ano ba yun? Ano yung mga mistakes na yun, sir? Siyempre, sa totoo lang, lahat naman tayo, kaya minsan nagiging subjective tayo dahil nangingibabaw yung nilalabas natin pera. Okay. Di ba? Halimbawa, sinabi sa'yo, dapat ito gawin mo, dapat ito gawin mo. Nung nagbibilang ka na, mahal, mahal, mahal. Di sasabihin mo, ay, meron palang paraan, katulad ng bubong. Bakit ako gagamit ng insulation? Pwede naman diligan lang, libre lang naman ng tubig. Lalo na sa parting probinsya, poso lang naman, didiligan mo, bakit ka pagagasto? Pero eventually, may pinupuntahan ba yung ganyang approach? Di ba? Wala. So, lahat ng mga ganyang bagay, sabi nga nila, kung mataas ang disiplina mo, by the book na yan. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita mong tama, doon na tayo. Huwag na tayong sumubok pa ng mga kung ano yung mga pananaw natin sa sarili natin. Okay. Sir, para sa isang mag-start ng rabbitry, ano ba yung tamang laki, ilang number of rabbit, let's say parents, ang kailangan siya mag-start para sa negosyo, hindi yung laro? For me, kung wala ho silang karanasan, first time papasok sa pag-rabbit, number one, first step, magsimula ka muna ng 10 inahin, 2 barako. And then after a year, kung nakita mo, lumalaki na yung numbers mo, yung population mo, saka ka mag-invest ng infrastructure mo. Kung ano yung dapat, yun ang gawin mo. Para magkaroon ka muna ng personal gain of experience. Tingnan mo muna, baka mamaya hindi mo nung pala gusto. Kasi alam mo, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo na dapat ang initial mo, 100 na inahin, ito dapat 10 milyon ang tinapo mong pera, and then wala ka palang passion mag-alaga ng rabbit, sayang naman yung... Sayang yung pera. Sayang pera. Kaysa yung nag-start ka ng 10, 200,000 lang, wala yan. At least, you learn something. Kung nakita mong, alam ko na bakit ako nagkamali. Saka ka mag-invest ng malaki. Yan, sir. Sir, yung mga interesadong mag-invest ng malaki, how much ang pinag-uusapan natin dito? It depends. Okay. Kung talagang naniniwala ka sa rabbit industry, same with the chicken industry, pig industry, I would say yung minimum sa mga large scale, 100 to 150, medyo malaki talaga yun. Medyo malaki. Yan din yung nakikita kong kapital kung talagang malaki yan. Pero pwede ko sabihin, nationwide kaya mo nang mag-produce. Yun. Ay, grabe na yan. Yes, malalaki. Malaki na yan. Pero kung for community ka lang, 1 million is quite enough na. Maganda na yun. Talaga, sir? You can give the quality facility? Kaya. Okay. Sir, ROI, gaano ba kabilis? Depends. Based sa Europe standard, sabi nga nila, 3 to 4 years ang ROI. So, generally speaking, kasi sa livestock, sabi nga nila, 8 years, 10 years. Pero, binabasa nga namin yung mga resulta, lalo na kung kaya mong habulin yung 8 to 9 times parity in a year. Tapos, yung production mo, nag-average ka ng 10, baka 2.5 years, mababawi mo na ito. Mabilis yun. Okay. Sir, sa Pilipinas, you said may potential, di ba, sir? Malaki. And right now, mas konti yung production kaysa sa demand. Paano, sir, natin aayusin na once and for all, may malinaw na industry, na ba? May supply, may demand. In the first place, siyempre, hindi naman natin kayang mag-isa ito. Kahit meron na tayong mga nakikitang kooperatiba, matagal na nilang gawi na yung advocacy nila, na talagang keep campaign, na kung gaano kaganda ang pag-raise ng rabbit,
gaano kasustansya, ano yung mga benefit niyan. Pero dapat talaga sabay-sabay. Kasi minsan, mas nagiging maingay yung advokasya na pag-raise ng rabbit. Pero naiiwanan yung pag-educate na ang rabbit pala ay literal under poultry product yan na kinakain. So sometimes, dumadami yung supply, then Walang magkukonsume. wala nang magko-consume. Sinasabi ng mga iba, nakakaawa naman yung kuneho, ba't kinakain? Pero alam mo, when you do research, during the time of Spanish, 300 Okay. years tayong sinakupan ng Yes, mga sir. Espanyol. Aha. Ang mga hampas lupa, kung tawagin tayo mga Pinoy, slave lang tayo nung time na yon. Hindi tayo pwedeng kumain ng kalapate, gansa, usa, kung ano-ano, mga tigre, kabayo, whatever. Ang pwede lang natin kainin na protein source, walang iba kundi manok at baboy. Kasi insulto daw sa kanila yun. So, yung mga elisista na tao, isa ang kuneho sa kanilang paborito. Feel nila medyo high-end sila, mayaman sila. Same sa mga piyesta natin, di ba? Pag may mga party goer, may lechon tayo, di ba? Kung medyo mas angat, salmon, sashimi, di ba? Yung ganun din. So, after the World War II, dahil katatapos lang ng digmaan, may mga missionary na galing sa Amerika. Sila na naman nag-introduce ulit ng kuneho. Sa Baguio yun. Sa Baguio. Benguet. Sir, Oo. tama. In-educate nga yung mga ating mga ninuno na magparami kayo na itong mga kuneho dahil mabilis dumami at the same time, very healthy yan. Pero binigyan tayo ng ilan pares lang eh. So ano nangyari? Imbis na nag-produce tayo para gawin nating karne, ginawa nating alaga pang bahay. So, one generation to next generation, yan ang nagiging mindset natin. Ang kuneho ay parang aso sa kapusa, inaalagaan. Pero kung mag-check ka ng bylaw sa batas, sa constitution natin, ang rabbit is under poultry, hindi pet. Poultry siya. Pagkain Kaya minsan talaga. nga, pag nag-i-introduce tayo ng rabbit, may mga ilan na karamihan, babae. Ano ka ba? Kulang na lang pati tao kinakain mo. Di ba? Di ba? So, yan yung minsan lack of education. Kailangan pa natin mabigyan diin para sabay ang demand and supply. Kasi ang tao, madalas, sino bibili ng rabbit? Bakit ako mag-aalaga? Yung mag-aalaga ng rabbit, kanino kang papasa? Ngayon, kung nag-educate naman tayo, masarap ang kuneho, saan naman ako bibili? So, lagi hindi nagbabalanse yung dalawa na yun. Okay. Sir, last na. Bigyan mo naman kami, sir, ng sarili mong insights in general. Paano magnegosyo ng tama? Yung So, proper way. uulitin ko, bago natin pasukan ang isang business, kailangan nating matinding pagsusuri, pag-aaral, at hindi yan overnight na nakita mong yumaman ng ating kasamahan, nakita natin bulaklakin ng kwento, agad-agad tayo papasok doon sa isang bagay. Okay. Meron naman bukas meron naman sa isang linggo. Pag-aralan natin. And then we can compare kung ito ba para sa atin. At lagi, ito ang ating tatandaan. Kung nalugi yan, susuko ka ba? Kasi minsan, alam mo, Kuya Buddy, Yes, sir. by nature, ang tao, sinasabi natin, gusto natin negosyo kasi nakatingin tayo sa kita. Pero mali. Dapat, gusto mo yung negosyo dahil gusto mo yung ginagawa mo. So from there, kung may passion ka, sa tingin ko, mataas yung tsansa, magtatagumpay tayo. Lahat naman ng negosyo Madami nagne-negosyo ng factory dyan, dami nagne-negosyo ng livestock, kaliwat kanan. Pero bakit may yumayaman? Pero Hindi. madaming hindi. Pero same ang nature ng business. Dahil nasa tao yan. Yung passion ang lagi natin isipin. So, pag gusto natin pasukan yung negosyo yan, hindi revenue, hindi kita. Kailangan hilig mo ba o hindi mo hilig. Then lagi mo ima-mindset, kung nalugi ako dyan, kaya ko ba? Bago ka pumasok para medyo wala rin stress. So in short, sir, isang negosyo, madaming tao ang gustong may negosyo nun, but hindi lahat magsasucceed kasi nasa tao yon. Nasa tao. Okay, sir, yung mga interested na mag-alaga, gustong bumili ng parents, ganyan, or gustong mag-ask ng help
Yes. Paano ka ma-reach, sir? So, sa lahat po ng interesadong mag-rabbit, check lang nyo po meron nyo kaming business page sa Facebook, Rabbit Improvement Company. Pwede po kayong kumontak doon. Anytime, 24/7, bukas po ang ating pintuan. At lalong-lalo na dito sa ating rabbit farm, dito po sila pumipick up. So, pag sakaling may time ho kayo, pasya lang kayo anytime, anywhere. Thank you, sir. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.